ay sumandaling manalangin. Bago po tayo magpatuloy sa ating training tonight. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa gabi po na ito. Kami po ay pinagsama-sama niyo, Panginoon, Lord God, along with our business partners, Lord God, from different places, Panginoon. Samahan niyo po kayo ngayong gabi, Panginoon, and make us a sponge, Panginoon. Be ready to receive, Lord, the wisdom and impartations that you want us to receive tonight, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, na itong negosyo po, Panginoon, na meron kami ay hindi lamang kami mapagpala. Ito ay lumaganap nang sa gayon ay marami pang mga Pilipino ang aming pong matulungan magkaroon ng maayos na kabuhayan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gabi po na ito. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hey, Lord! Grabe! Comment po tayo ng amen. Thank you, Pastor Marbs. Yan po yung for operation. Okay lang po ba na sa lahat ng mga nanonood, magpa-participate tayo no? Pag may pinapa-comment po si Pres, no, ang ating CEO kasama natin, mag-comment tayo. Romeo, congratulations sa kotse mo, ha? No, mukhang pa-ride-ride kayo dyan, ha? Ayan, no, ayan. Salamat BP kasi doon ko talaga nakuha yan sa Elevate. O, Jong, nagkakotse, no? Oo. Kahit Ayan, second hand lang napapagmalaki ko yan, at least hindi hulugan. yan ang tatak elevate. No, salamat. O, eto magko-comment tayo ngayon na may ipapa-comment ako. Sa lahat ng mga viewers natin dito sa Zoom sa training, okay lang po paki-comment ang ating mga lokasyon. Yan. Comment po tayo saan ba tayo inaabot, no, yung ating mga distributors. Yan, meron tayo Cainta, Rizal, yan, no? Yan, I think si partner Jong yan, may Bacoor, may Hong Kong, Tanay, Calamba, yan, may Surigao, Tagum, yan. Sa iba-ibang bansa na to, Sariaya, Bohol, Calamba, Hong Kong, Cavite, Imos, Pastor, Batangas, watching from Hong Kong, Parañaque, Antipolo, Tanawan City, Gentry, Ortigas, Dubai, San Fernando, La Union, Negros Oriental. Oy, by the way, no, sa June 13 may event tayo sa Davao, ha? Davao City. Hakot po tayo doon. Yan, San Pedro Laguna, Calamba Laguna, San Mateo, Nueva Ecija, Qatar, Pasig, Cebu, Saudi Arabia, Imos, Cavite, Kuwait, watching from Nasugbu, Batangas. Grabe, no? Yan yung gawa ng Lord, Pastor Rick, Binondo, yan, UP, Gama Isabela, Hong Kong, Muntinlupa, tapos Bataan, Daet, Binyan, Valenzuela, from Digos, yan, no? Yan, meron pa tayo Lapu-Lapu City, Cebu. Tapos Santo Domingo, Albay, Bulacan, San Jose, Las Piñas, Labo, Camarines Norte, Tawi, Albay, Bicol, Bacolod. Grabe, Pastor Rick, no? Pastor Marvin, Vizcaya, Saudi, Catarman, Alabang, from Makati. Yan, may Isabela, Luna, La Union, Labo, Camarines Norte. Ibig sabihin po, no, kung ikaw ay nakatune in, may Bulacan, may Cebu, Tawi, Albay. Ibig sabihin sa Elevate, di paliit, palaki ng palaki. And you are blessed, Elsa. No? Blessed tayong lahat. Alam nyo kung bakit? Tanong mo kung bakit? Tanong nyo kung bakit? Kayo po yung chosen one. No, ikaw yung pinili, hinanpik, wala pa tayong day one. Pero alam nyo, as of today pa, sinilip ko, Pastor Rick, CEO, nasa 15,400, kaya nirestrict yung ano ko, no? Nirestrict yung Facebook ko. Kasi sobrang ingay na daw sa Facebook, no? Sa lahat ng mga team. Basta gawa tayo paraan na pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Okay? We create brand, no, sa lahat ng mga nandito. Tayo po ang Elevate Well Worldwide. May bago rin po akong presentation. At ayun yung nakaka-excite, no? Talagang pinag-ahandaan natin. Before ko tawagin si Pastor Rick, no, meron lang akong papakita sa inyo per 5 minutes para preparation ng ating CEO sa lahat ng mga team. Ito kasi Pastor, no? Mga pastor, no, yung mga nandito, why Elevate Well Worldwide? Titigan nyo po mabuti. Bakit ba? Lahat naman ng barley maganda. Tandaan nyo, lahat ng barley maganda. Lahat ng networking maganda. Nagkakatalo sa pricing, Kerry. Tingnan mo mabuti, makakatipid na sila. And alam nyo anong good news? Guys, we create brand, Romeo. No, ang ibebenta natin, brand ng brand natin. Ito malupit this year. Nakakakilig. Tignan mo. Yan na. No, level up tayo ngayon. No? Wow na wow! Tama, napicturean na naman ng mga talagang sumusubaybay, Pastor Marvin, no? Pastor, no? Ayan yung tinapos ko kagabi. Grabe, sa lahat ng mga team natin. Guys, no? Ang maganda sa opportunity natin, kaming mga may-ari. Elsa, excited ka ba? Gako? Kaya focus na tayo. Sasabihin ko sa inyo,
Kerry, hanggang kailan ba sa Elevate? Mawawala na tayo sa Earth, sa Elevate, buhay pa. Yun! No? Yun ang masarap. No, Jong, no? Kaya huwag ka maiinip. Plano pa nga namin ni Pres, alam nyo kung saan? Shoe Boulevard. Alam niyo yung shoe? Hindi shoes ha, Shoe Boulevard. Kasi sakto yan kay Jong, yung Kainta ba, no, Pasig. Tama, no, Pastor, na mga malalapit. Nandyan po si Pastor Rick bukas sa QC, no? By Wednesday, may mga titignan pa kami. Yan, Debra, Hong Kong. Kaya lahat ba excited? Tandaan mo ha, kung ikaw yung nandito ngayon, you are blessed. Bakit ka mo? Ikaw yung napili sa libo-libong tao, milyon-milyon tao sa buong mundo at bilyon, no? Ang nakaka-excite lang ang company, di kami titigil, no, para pagandahin to kasi bakit? This is a dream company, no, ng dalawang magkapatid na makatulong tayo sa maraming kababayan na Pilipino. Kaya mga kababayan na dapat updated ka, umaattend ka ng Zoom natin. Ito nga, Pastor Rick, no, yung ito, malupit talaga to. Pastor Marbs, nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Ano masasabi nyo? Packaging pa lang, ulam na! Di ba? Para sa mga bawal ng asukal, di ba? Meron tayong pure strong brew with Ganoderma extract. Nako, malapit-lapit na to. No, sasakto to Pastor Marvin sa tag-ulan. No, ano pa? Mocha. Yung iba na problema, Pastor Rick, stevia naman po yan. No, stevia yata yung lalagay dyan. Meron din tayong Powerwell chocolate and ang ating eto guys ang malupit na gamis na palabas natin, yung barley gamis. Kaya tandaan mo, ang Elevate, no, para sa kaalaman ng lahat, we create own brand, okay? Kasi pag namatay tayo, no, hindi pa naman, di ba, partner Jong, no, ibig sabihin, may maiiwan tayo pag hinanap, uy, Powerwell, si Jong yun ah. Di ba? O, si Jong yun. Powerwell, si Elsa yan. Post ng post yan eh. Uy, Powerwell, si Kyrie yan sa La Union. Nagigets mo, Kyrie ha? Sinagot ko na yung dasal mo ha? No, napuna kasi ni Kyrie. Basta tayo na yung nakakaalam nun, no, sa lahat ng mga team. Kasi kailangan, no, kapag networking, no, talagang i-create natin ang own brand natin. Okay po ba yon? Maganda po yung ginawa kong PowerPoint. Bukas ko pa yun ipipresent. Eto, pinaghandaan tayo ng ating CEO. Game na ba ang lahat? Comment ka, game na. Kaya alam nyo, kahit 5 lang tayo o 10, pero quality, no, Pastor Marvin, yun yung talagang magiging successful. Kaya many are called eh. No? Pero but few are chosen. Comment ka nga, no, partner si Bural, ako ang pinili. Comment mo, ako ang pinili. 'Di ba? Kasi pag ramdam mo, no, na ikaw ang pinili, sigurado, no, ikaw yung hahawak ng milyong-milyong grupo ng Elevate Well Worldwide. No, Mary Grace dyan sa Hong Kong. Di ka na makakatulog pag narinig mo mamaya yung mga training at i-apply natin. O, eto na, i-welcome na natin ang ating CEO. Grabe, yung PowerPoint nito, ang ganda ho. No, pag narinig mo yung presentation nito, yung training, dapat i-apply agad natin lahat, okay? 1 billion! Nako, popcorn, no? Alam nyo na dapat yan, ha? 1 billion! Ahu! May palakpak, may palakpak. 2 billion! Ahu, ahu! Eto na, eto na. No, alam ko excited kayo. Ako excited din sa training ng ating CEO. 3 billion! Aw. At bilyong-bilyong palakpak para sa ating CEO, El Presidente, Pastor Rick Republo in the house! Bang! Yan na. Good morning, good morning. No, ayan, maulan na po tayo ngayon, no? Inuulan po tayo ng biyaya din, maging sa Elevate Well Worldwide. And so, again, maraming pong salamat sa mga kapartner natin na talaga pong tinatangkilik ang ating Salamat, Doktor. Oy, welcome ha. Iba, may kotse pa. May Baka kotse talaga, sa likod, Jong. Iba, Iniingit ayun, tayo, oh. Jong, oh. May Jong, kotse, oh. oh. Ayan, mga partners, Iba ka, we Romeo. want to lang din, no? Batiin natin si Romeo, no? Kasi Gawa natin ng banner yan, resulta mamaya. niya yan, Resulta niya sa Elevate Banner. Well. No? And so, ipon-ipon lang, no? Partner Romeo, magkakakotse rin. Tingnan mo, ano yan? Sa pinagmamalaki, no? Na sa Econan, pero fully paid. Di ba? Yun. The best, di ba? Kahit second hand lang, Pastor, masasabi kong akin, hindi hulugan. Yun. At Romeo, hindi bigay ng company yan. Hindi bigay. Hindi. Hindi bigay. Ipon yan, ipon lang. Sabi ni Pastor, ipon lang. Yun. Makakamit din natin lahat. Yun. Wala na Okay, ipatan to. Dito na tayo magtatapos. End of the end of your life.
Partner So, Jong, tuwan, endgame na. tuwan-tuwa Endgame. sa iyo si ano eh, tuwan-tuwa sa iyo si Debre from Hong Kong. Tama ba? Hong Kong? Wow, no? And we are expanding na rin po, no? Ang Dubai natin, no? Malakas din. Tapos ngayon, Hong Kong naman, no? Ayan, so tuloy-tuloy po ang ating paglaki. And Jane Hong Kong, ayan, yung mga HK ba, Hong Kong ba yan? Na, ayan, HK Hong Kong. Tama ba? Sorry, Yes pa-comment po, mo yung mga Pastor. bago ng number 1 para ma-welcome naman Sige natin. nga, sige nga. Ayan, sige. Comment tayo ng number 1 sa mga bago po natin. Yan, Rose Tomoling, no? From ayan, Hong Kong. Ayan, si Jane. No, comment din kayo ha, yung mga bago, no? Ramel, ayan, no? Si Jong. Oh, Jong, iba ka. Si Jong ba na ano yun? Oh, iba ka, lagi kang bago. Ayan ang maganda eh. Dapat lagi kang bago para excited lagi. So sa lahat ng mga Team Hong Kong natin dyan, congratulations for being welcome and congratulations po, no, sa inyo pong lahat. Ayan, so yan, no. And congrats po sa inyo pong lahat, no. Yung iba nagtatrabaho pa pero ayan, anong meron dyan? Ba't nag-share screen yan? At naging ganyan ka, Pastor. Oo nga eh. Ayan. Teka, ako na. Share screen. Ayan. Yan, good evening po sa mga good evening dyan, no? Good morning po tayo muli para gising na gising tayo. And good morning everyone. And sige po. And tayo po yung magpapatuloy na, no po, no? Sa ating pong gabi ng pagte-training. Alam niyo po, ang gabi pong ito, no? Tayo po ay mag-invest, no po, no? Right now, we will invest our time, no po, no? Para po sa ating paglago, no? Yan, we're not spending our time, no? We don't spend our time, but we invest our time. Sige po, pag-usapan po natin ito, napakagandang training to. Ilang linggo ko itong tatalakayin, pero simulan natin siya sa ganito. Yan, pasensya na. Medyo nangati yung lalamunan ko. Nakikita niyo po ba yung screen natin? Yung screen? Yes po, And Pastor. so, Elevate Well Leadership Academy na tayo, no? So, week 1 natin, the leadership, the Leaders Foundation. So, dito tayo mag-start, no? Paano ba tayo maging leader at bakit ba kailangan natin maging leader, no? Pag ganito pong pinag-uusapang klaseng negosyo. So, why, no? Yan po ang tanong. So, bakit ba? Yan. So, bakit ba kailangan maging leader? Na po, no? Recording in progress. Why? So, eto po, bigyan ko lang kayo ng bakit ito pag-aaralan natin? Kasi, no, dahil ikaw ang modelo ng team mo. Sa madaling madali nating matatandaan, bakit kailangan ako maging leader? Ayan. Yes. No? So, eto po. So, ang una natin is lead yourself first, no? Lead yourself first. Ayan. So, sa mga nagsusulat o nagpipicture, pwede nyo pong picturean. Hinango ko rin po yan na biblical sa Bible. Sabi niya ni Pablo kay Timothy, no po, no? Kasi leader din si Pablo, then tinuruan niya si Timothy. Ang sabi niya po dyan, maging halimbawa ka sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at kalinisan. So, we'll use this passage in the Bible as our reference kahit po dito sa negosyo po natin sa leadership, no po, no? Ayan, so ready na po ba kayo? Can you comment ready na? Ayan, tingnan natin lahat ng mga nandito ngayon sa room. Ayan, ready na. Ayan, no? Ayan, so mute na tayong lahat, then comment na lang, ready na o ready na. Ayan, thank you po. Ayan, thank you sa mga nagko-comment. Ayan. So again po, no, para maintindihan ninyo, no po, no, na kinakailangan unang-una nating gawin is i-lead po natin yung sarili natin. No po, no. Kung gusto nating mag-lead, no po, no, ng ibang tao, no, ikaw muna ang kailangang pamunuan mo yung sarili mo. Yun muna ang kailangan. No po, no, yan ang kailangan. So kasi napakahalaga po nito. Ang session pong ito o ang training na ito, nais po natin na ang leadership ay maintindihan natin na hindi po ito isang posisyon, kundi ito ay impluwensya.
Na po, no? Tandaan niyo po 'yon. Ang leadership ay hindi posisyon kundi impluwensya. Vice, nandiyan ka ba? Pwede bang next tayo? Tingnan nga natin yung slide natin dyan na magandang maganda. Yan. So, next slide tayo. Yan. So, ito po yung objection nito, no, ng ating training, no? Mauunawaan ng bawat isa sa atin na nandito po ng leadership ay hindi posisyon kundi ito ay impluwensya, no? Influence, no? So, pag maganda ang ano mo, no, mas lumalaki ang influensya mo, no? Pag lumalaki ang grupo mo, it means malaki ang influensya mo. Ang pinakamahirap na taong i-lead, tandaan niyo po, no, yung sarili natin, no? Yan, no? So, kaya yan yung mga kailangan, yan yung makikita natin dito. Ang tagumpay sa negosyo ay nagsisimula sa tamang karakter. Yan po, At isa pa po, no, ang consistency ang susi sa pangmatagalang paglago. So, napakahalaga po niya mga yan. So, mga partners, tandaan niyo po, ito po ay kailangan natin. So, simulan na po natin. Lead yourself first. Ayan. So, lead yourself first. So, bago ka po maging leader, no, ng team na hinahawakan mo, ganito pala sa negosyong to, no, sa Elevate Well, sa ganitong klaseng negosyo, kinakailangan po nating maging leader. Yan. So, kailangan yan. Kailangan maging leader ka muna ng sarili mo bago ka maging leader ng iba. Kasi ito po maraming tao ang gustong magkaroon ng malaking grupo. Comment ka nga kung gusto mong magkaroon ng malaking grupo o yung iba dyan, marami ng tao din, no? Pero tingnan po natin sarili natin ngayon. Let us check yung ating mga sarili ngayon, no? Bago ka maging leader, tatandaan mo po ito, no? Maging leader ka muna ng sarili mo. So, anong ibig sabihin nito? Kasi, again, no po, no? Ang kailangan, hindi mo kailangan kagad na iniisip yung paano ko hawakan to, ikaw muna, sa sarili mo muna, no? Paano mo kukontrolin, no, yung iyong sariling oras, no, sariling emosyon at yung pagdisiplina nyo po sa inyong sarili. Ang unang team na dapat mong pamunuan, no, i-lead, dapat yung sarili mo muna. Yan, sabi ni Viola Oco, no? Me as a leader first, no? So, ikaw muna, no? So, tandaan niyo po yan. Sarili muna natin ang nililid natin. Kaya kung ikaw, no, nakita mo, kaya ka uma-attend ng training, napakalaga niyan kasi nililid mo muna yung sarili mo. That the first team that you lead is yourself. Thank you po sa nag-comment na yan. So, again po, if you cannot lead yourself, you cannot lead others. So, tandaan niyo po yan. If you cannot lead yourself, you cannot lead others. So, pag-usapan po natin, what is leadership? Ayan. So, what is leadership? Tingnan po natin. And what is leadership? So, karamihan, ang iniisip po, no, ang leader ay may mas mataas na posisyon. Opo, no? Pag tinignan mo, mataas na posisyon ng leader, pero ang tunay na leadership uli, no, ay impluwensya. If you cannot lead yourself, you cannot lead others. Tamang-tama po yan, no? So, tandaan niyo po na kailangan nasa isip mo is ang leadership, no? Kailangan influence. Hindi ito sa possession lang. No, may mga tinuturo po ako sa series po namin kahit sa church, pero ang pinag-uusapan po doon is yung position. But this time, gusto ko po makita nyo ang tunay na leadership ay influence. Okay, sa mga susunod, may mga ituturo din si Pastor Marvin natin about influence. Leadership is influence. Po, no? Ayan, may mga ganyan tayo sa ating success tool. May mga tao wala pong titulo, wala silang title, no? Pero ang dami po nilang followers. No? Ang daming tagasunod, no? Maraming taong nagtitiwala po sa kanila. Ito po, bigyan ko po kayo ng example. May distributor po, no, na wala pang malaking, hindi pa siya yung hindi pa siya yung, kasi kadalasan ang networking, ranking pagdating sa ranking. Pero alam niyo po, dahil laging present siya sa training, no? Yan, kung gusto mong pamunuan sarili mo, dapat lagi kang present sa training. Yung sarili mo muna ang pinapa-attend mo. Yan. So, kaya nandito ka. Salamat, no? You are leading yourself, no? And at the same time,
consistent po, no? Consistent ka sa kung ano yung pinapagawa. If kailangan i-share yung business, no? Nililid mo yung sarili mo to share the business, no? Sineshare mo, no? Consistent ang pag-share mo. Tapos syempre ito po, no? Ang mga kahit wala ka pang malaking grupo, ikaw pa lang positive na yung attitude mo. And vice, yung positive ang attitude, no, alam niyo po, napakahalaga po niyan. Pag pinag-uusapan attitude, no, yung attitude, marami kaming pagdaan ng training pagdating po sa attitude. Pag kinu-compute natin siya ng ABC, no, sa kay Vice na kasi yung training na yon, no, that is 100% kailangan mo attitude. No, yung pananaw, yung paano mo gagawin yung mga bagay, no, pagdating po sa negosyo, sa sarili mo, at sa mga kakaharapin mo. Alam niyo po, pagka kung ano yung sinabi ko, na lagi kang present, no, sa trainings, lagi kang nag-share, consistent ka sa mga bagay na yan, alam niyo po, kung ginagawa mo yon, natural gagayahin ka ng iba. Lalo na kung nagkakaroon ka na ng mga tao na po, no, yan po yung leadership. So, kinuha po natin itong mga explanation na to sa mababaw na kaparaanan para maintindihan po natin lahat. Pag tiningnan mo, ginagawa ko ba ang mga ito para ako gayahin ng aking mga kasama ngayon, ng aking ililid na po, no? Kasi yun ang leadership. O, ito po. Pag-usapan po natin ito. Tatandaan nyo doon, no, that leadership it is influence. Kung anong ginagawa mo, nakikita nila sa iyo, yun po ang gagayahin. Ganun lamang po kasimple yan. So, isa pa po, no, character versus talent. Pag-usapan po natin ito. Yan, character versus talent. Next na yan, partner Vice, no? Yan. So, eto po siya, no? So, pagdating po sa character, ay napakalaga po, no? Yung character, no, ito po ay meron ka nito, no, pero kailangan ma-build. Kailangan po ma-build yung character natin. No po, no, pag tiningnan nyo dyan, nilagay na natin sa explanation, yung talent po can open doors. Kasi magaling ka, pero yung character keeps them open. Okay? No? So, alam nyo na rin to. Pero paalala lang, maraming magaling magsalita, maraming magaling magbenta. Ang tawag dyan talent, diba? Pero kung walang integridad, no, nawawala yung tiwala ng tao. Marami tayong mga nakasamang ganyan, no, magagaling, no, sa mga leader na nandito, no, congratulations. Pero marami may mga talent, magaling magsalita, magaling magbenta, pero pagdating po sa integridad, doon po nagkakaproblema. Kaya imbis na ma-lead, no, Ralph, no, yung buong grupo pagdating ng araw, mawawala din kasi ang nangyayari, hindi na po sila magtitiwala sa iyo. Or sila nagbangon na dahil maganda yung Elevate Well, no, natuto na rin sila na sila tumayo sa sariling paanan nila pero hindi na sila susunod sa iyo. Nakuha niyo po ba? No? So kasi nakita nila na hindi maganda ang iyong karakter, no po, no. Tandaan niyo po, yung talent, no, nakaka-attract ng tao to. Pag talentado ka Pero yung karakter, tingnan niyo po yung difference Yung talent, yes, maganda ang talent, that you have talent, no, speaking mo, yung pagsasalita mo, no, yung lahat ng galing mo, pero yung karakter, yun po yung magpapanatili ng iyo pong grupo na i-lead mo, no. Can keep people, ayan. So, tingnan po natin. Yung talent, para po siyang makina kung sasakyan. Pero yung character, yung bela. Okay? Nasabi ni Angie, no? Napaka-active ni Angie. Thank you, Angie, To be trusted is one of our greatest rewards. Yan. Thank you, no? So, again, no, kahit gaano kalakas yung makina, Vice, no? Halimbawa, you have, yung mga partners dito, kung nakakita na kayo, nakasakay na kayo, no, may malakas na makina yung sasakyan, pero kung walang manibela, maaksidente ka pa rin. Di ba? Tama po ba? So, ang manibela natin, no, pagdating po sa leadership, partner Zoom user, sayang wala pong pangalan, no? Ayan. So, ang manibela natin, yung karakter natin, Jong, no, napakahalaga niyan. Yung karakter na yan, kahit anong galing mo, pagka walang karakter, wala rin pupuntahan. No, Coach Kyrie, napakahalaga niyan, lalo na bata-bata pa sa atin to si Coach Kyrie. No po, no. So tandaan niyo lang, napakasimple lang, no.
Yes, kailangan mong maging magaling bilang isang leader, no? Talentado ka na, no? Pero huwag mong kakalimutan yung karakter. Okay po ba? So, unti-unti natin yan, no? Aatenan nyo ng ilang beses ito, no? Meron po tayong training din about the character para ma-build din natin. So, pang-apat na po tayo, no? Discipline creates destiny. Yan, discipline creates destiny. O ano po ito? Yung kinabukasan mo po ay resulta ng ginagawa mo araw-araw. So, pang-apat na po ito, no? So, discipline, ayan, creates destiny. No? Discipline creates destiny. And partner Vice pa, next naman doon sa discipline creates destiny. Ayan. So, sa mga gusto mag-training, nilagay na natin para hindi kayo mahirapan. You can share this to your team, no po, no? Yung explanation po natin diyan, ang kinabukasan mo ay resulta ng iyong ginagawa, no? Bawat araw. So, kung ano yung pagdidisiplina natin every day, no? Yun po yung magiging resulta natin. Yun yung destination mo, no? So, hindi kayo mayaman sa minsanan lang na sipag. Ngayon masipag ka pero kinabukasan hindi ka yayaman doon, no? Yes, you will go to the destiny pero hindi sa gusto nating destination. Okay? Ang pangit ata nun, no? Gusto mong itong destination pero napupunta ka sa hindi na gusto. Okay? So, eto po, yayaman ka sa paulit-ulit na tamang gawain. So, tingnan nyo po ha, ito ay successful or leader habits na kailangan po natin. So, discipline creates destiny. Pakinggan nyo pong maigi ito. Ang successful leader habits po, ito, no? Lalo na kung ang hataw mo umaga, yung mga prospects natin umaga, kung hindi mo pa nahuhuli yung paghataw mo, no, kailangan gumigising ka ng maaga. Tama, no, Coach Jong, no? Kailangan gumigising ka ng maaga. Pero kung yung mga prospect mo pang gabi, no, adjust ka rin, di ba? Baka ibang oras eh. Pero pagka umaga pa lang, ako kasi nakwento ko na sa inyo to dito, yung mga prospect ko dati lumalabas ng kumpanya mga 6:30 a.m. Ako po nagigising noon mga alas 4, no? Tapos magpi-prepare na ako, no? Tapos aabangan ko sila. Alam niyo kung saan ko sila inaabangan? No? Sa McDonald's. No? Sa amin dito sa Olonga po, McDonald's. Doon ko sila abangan. Tapos alam ko magbi-breakfast pa yan, no? So, bigyan ko lang kayo ng idea sa mga ganyang bagay. Pero successful leader habits po gumigising ng maaga. Ay nako, alam ko yung mga kasama ko dito sanay na eh. Lalo na po yung mga empleyadong yung mga pang-umaga nagtatrabaho, no? May mga ganyan po tayo. Pero ito po, no, isa pa pong mga habit ng mga successful leader, no? Nagbabasa. Nagbabasa ka ba? Ay, oo, no? Pares nagbabasa ako. Pero anong binabasa mo? No, ayan. So, dapat nagbabasa ka. Sama nyo na rin po, sama nyo na rin yung Bible. Napakaganda po yan. Manual po ng buhay po natin yan. Doon natin makikita how you will become successful. Nandun yung possession natin. Nandun yung authority natin, yung inheritance natin. Pero kung hindi nyo pa man yun maintindihan, no? Magtanong lamang po kayo, magpag-guide kayo, pwede rin. No, at meron pong mga dapat tayong basahin, mga successful book, no, yung mga training motivational, no, at yung mga iba pa pong magpapalago sa iyo. Yan po yung binabasa rin natin, no po, no? At syempre huwag niyong kakalimutan, ikaw po nagdarasal kapag ka leader ka, no. Yan yung mga habit natin, no po, no, nagpa-follow up. Ayan, kung ikaw nandito na talaga, no, sa mga bago kasi hindi pa natin alam kung member na sila, pero kung member ka na, no, eto po, no, dapat po nagte-training ka. Yan, salamat po. So, yan yung mga habit natin. Nagpa-follow up, nagsishare na po, no? Ito po, bigyan lang natin ng paalala lang mula sa Biblia. Ang tapat sa maliit po ay pinagkakatiwalaan sa malaki. So, ang ibig sabihin, small disciplines na gagawin natin ngayon, it can create big success po. Okay? So ngayon, ang ginagawa natin, no, nagte-training kang ganito, wag pong mawawala sa iyo to, maging consistent sa ito. Kasi you cannot teach your team o kung may team ka na, no, if you don't wala kang pinagkukunan ng dapat mong ituro. Okay po? So again, no,
kung kahit na maliliit na discipline na ginagawa mo po, ito po ay magki-create ng malaking success dito sa Elevate Well. Okay? So, sabi po ni Angie ulit, tingnan lang natin, sometimes people who say I am not a morning person are actually saying I'm not motivated person. Wow, ang daming baon ni Angie. Thank you, Angie. No, so, isa pa po na point na tingnan po natin, yung power of integrity. Napakalaga po nito. Even po sa amin, no, nung binabasa ko yung sa training din namin sa C2S, ayan, no, Pastor Marvin, no, yung power of I, no, yung I, yung integrity, napakalaga rin po nito. No, ang integrity po ay paggawa po ng tama kahit walang nakakakita sa iyo. Alam niyo, may mga hinahangaan po akong mga distributor natin, Pastor Marv. Kasi may mga time may mga time magkamali kang pag-send, no? Pag-send ng code, no? Bigla pong may babalik sa iyo, sasabihin, press sumobra, no? Nakakahanga po, tawag po doon ay integrity. No, o yung iba naman, nabigay na po yung package na ganito sa akin, na nagpadala po uli. O yun po, no, integrity rin yun. Pero ito punta naman po natin sa inyo, no? Yung integrity ay paggawa ng tama na kahit wala pong nakakakita. O, di ba? Ito, napakalaga nito if you want to lead people, if you want to lead your team. Una, ikaw, no, yung nagsisikap ka kahit wala pang nakakakita sa'yo. No? At the same time, ginagawa mo ng tama yung mga bagay na dapat mong gawin. O, ito po, kapag ang salita po natin, no po, no, partner Vice, ano na to ha? Power of integrity na po ito. Next slide na to. Ayan, so, no, ayan, nandyan na rin po. Kapag ang salita mo ay pareho sa ginagawa mo, magkakaroon ng tiwala ang tao sa iyo. Yan po siya, mga partners, no? Pagka yung sinasabi mo, hindi naman angkop sa iyong actions, hindi din. No? No, sinasabi mo, no, partner Jong, ayan, attend tayo ng training. No? Pero ikaw wala sa training, sila umattend. Wala sa action. No, dapat may action. Parang halimbawa, mag-invite tayo, no, pero ikaw hindi naman nag-i-invite, no. So mga ganun kasimple lang, no. Mag-share tayo ng negosyo pero ikaw hindi naman nag-share, no. Mag-follow up tayo pero ikaw hindi nagpa-follow up, no. Integrity rin, no. Personal hindi mo naman pala nagagawa. So kung sinasabi mong mag-attend tayo ng training, no, pero ikaw hindi ka umaten, madalas kang absent, mahihirapan ka pong mag-lead. Okay po ba? No, simple lang, kagaya ng mga ganyan lamang, no, doon po nagsisimula, no, yung mga bagay na kung saan yung mga simple na integridad na kailangan po natin, no, aralin yung yung account, no, pero hindi mo inaaral, no. Partner Jong, no, mas magaling na si downline, no, mas alam bumukas ng account, no. Ayan, so may mga ganyan, no, kailangan po natin. Integrity means po is honest, no. Ayan, so honest ka sa iyong sarili, at the same time po una lagi sa sarili mo, at the same time syempre sa paligid mo, no. At syempre ang integrity po ay kailangan po reliable, no, pagkakatiwalaan, trustworthy, na po, no. Yung ikaw yung pwedeng sandigan, no. Yan pong nagagawa ng integrity, no. At integrity nakasalalay na rin po diyan yung consistent, no. Dahil pinapahalaga mo yung integridad mo, no. Ito kasi yung gusto kong mangyari, no. Nagiging consistent ka, and that is integrity rin, no. Meron po akong I think galing kay Sir Chinky noong mga panahon 2004 nung nagte-training kami, lagi niya sinasabi, that is very important, yung integrity, lalo na po sa ganitong negosyo, lalo na sa sarili mo, integridad sa sarili mo, iba pa yung sa ibang tao. Kasi pag may integrity ka sa sarili mo, makita mo, you're very honest doon sa pag-abot mo ng mga pangarap mo, at pag-abot mo rin, no, sa dahil doon sa integrity mo, no, inaabot mo yung pangarap mo based doon sa mga kailangan mong gawin. Na po, no? Sa madaling salita, hindi mo niloloko yung sarili mo. Di ba? Tama po ba yan? No? Kasi kung lolokohin mo lang sarili mo, wala rin, di ba? So, yun din ang effect, no? Pababa. So, again, eto po. Ayan, puntahan natin to. Next slide tayo, guys. Consistency beats intensity. Ayan, simple lang natin. Guys, doon na tayo. Next slide. Ayan. No, example, no? Ayan.
Yan po yung mga example. Pero ito po, may mga tao na sobrang sipag ngayon, pero no, nawawala pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo. O, mas mahalaga po ang consistency. No? Mas mahalaga yon. No? Consistency beats intensity. Yan po siya. No? Vice, medyo namali yung ano, no? May nagkamali lang sa part ng slide. No po, no? Pero ito, explain ko sa inyo. Ang consistency, yes, kasi pag minsan pag power na power ka, partner Jong, ang lakas sumataw pag power na power. Pero pag minsanan mo lang gagawin yon, kulang yon. Ang kailangan po, consistent. No po, no? Consistent. Yung tunay na leader, hindi lang puro excitement. Ayan ha. No? Ngayong araw na to excited ka, pero bukas hindi. 'Di ba, no? Boss Ern, no? Hindi ganoon ang leader, 'di ba? Ayan, sarap na iniinom mo Ayan, so consistency. No? Dapat yung everyday ginawa mo ngayon, bukas gawin mo uli. Kahit mga small work lang, no? Small action. No? Nagpo-prospect ka ngayon, bukas prospect ka uli. Consistent everyday. No? Everyday consistent. Yan po ang tunay na leader. Hindi yung excited ka ngayon, bukas hindi. No? Excited ka everyday because alam natin kung saan tayo pupunta. Di ba, Josh? No? Pag alam natin kung saan tayo pupunta, every day, no, excited ka. So you have to have that mindset in your sa daily routine natin. Consistent dapat ako, no? Kaysa excited lang ako ngayon pero sa susunod na araw hindi na. So bigyan ko kayo ng example. Ayan po yung example. Mas maganda, no, may 5 prospect ka every day. Ayan, gawin natin yung consistency. Paano ba natin to ina-apply? No, 5 prospect every day. Kaysa, Pastor, 100 ang prospect ko today. Grabe, no? Ang todo, no? Pagdating bukas, wala. 'Di ba? So, yung prospecting kasi, you are building rapport pa lang, ganyan, no? Para to sked, no? So, sabi po sa Galatians 6 verse 9, no? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, ikaw ay aani. Sabi po niyan, no? Kung hindi ka susuko. O, 'di ba? Yung iba, or, no? Dahil bago, naka-experience ng ganito, no? Umulan, bukas, uulan uli, so hindi na nakalabas, no? Dapat consistent ka pa rin kahit na anong mangyari, no po, no? So, kailangan, gagawin pa rin po natin siya everyday, no? Yan. And consistency beats intensity. And, paano kung intense ka pa everyday? Consistent din yung intense mo. Ayan, intensity mo. Okay. So, consistency creates credibility. Yan, thank you po, no? Partner Bryce, next slide tayo. Next slide please. Ito po tayo, leadership mirror. Ayan, ito po napakaganda po nitong part na to, itong slide 7 natin, no po, no? Ang team mo ay salamin mo. Okay? Ang team mo ay salamin mo. No, kung ano ang ginagawa mo, iyon ang gagayahin nila. Okay? Hindi ko makakalimutan, may mga nagsasabi, andyan ba iba nating downlines dati? Yung mga grupo natin dati. No, Pastor Marv, may naalala ko, may mga nakakita ng mga dati naming grupo. Pag nagpe-present sinasabi, alam ko kung kanino kang grupo. Yung way ka mag-talk, yung way ka mag-closing, yung way ka mag-persuade ng tao, sabi niya, alam ko, kaila upline Rick ka. Diba, nakuha niyo po ba? No, leadership mirror. No, kung ano yung ginagawa mo, yun ang mangyayari sa'yo. Positive muna tayo, no? Kung malakas ka magpapayiin, magiging ganun din sila. No? Kasi iniisip, lagi ka nilang nakikita, no, gagawin nila. Pero kung ikaw ay late, tamad, negative, gagayahin ka din nila. Tandaan niyo po yun, simple lang, pero kung ganun po tayo, kailangan magbago na. No, yung bang lagi mong tinatapos wala, hindi pa tapos yung training, wala ka na. 'Di ba? Gayahin ka rin nila, yung team mo mawawala during training. 'Di ba? Presentation, nag-invite, no? Pagka-invite, iniwan yung invite. Nako, susunod gayahin ka rin yung invite mo. So, leadership mirror, no? Pag yung invite mo, ganun ginawa mo, sa kanya, gagayahin ka rin, no? Sabi ni Ray, monkey see, monkey does, no? Monkey do, ayan. So malamang ganun din ang team natin. So, kaya kung ikaw ay positive din sila.
Oh, tama ba doon? Di ba? Simple lang, no? Pag ikaw positive, positive din sila. Alam niyo, meron po akong inaaral that we can actually always win. No? Ah, pwede natin daigin yung masama ng mabuti. Sabi po yan sa Bible. In other terms, sa atin, sa negosyo, pag negatibo ang pakiramdam mo, daigin mo ng positibo. Para yung team mo rin, gayahin ka na every time na may negative, ginagawa din nilang positive. Nakita niyo po? No? So yung kung ikaw disiplinado, magiging disiplinado din sila. Na ay, yung upline namin laging maaga. Yung upline namin ganito, no? Pagka may mga presentation nandoon, yung mga nakikita niyo po ba? Leadership mirror. No, kaya si Vice talagang nakakatuwa din tong leader natin na si Vice RJ Republio, di ba? No? Bakit? Makita mo 'yan, nagpe-present, nagla-live, no? Nagto-talk, no? Excited, no? Di ba? So, ang sarap gayahin, leadership mirror, no? So, again, kung ikaw po ay consistent, Elsa Gaco, no? Maricar, no? Kung ikaw ay consistent, yung team mo, mamimirror niya rin yun. No, magiging consistent din. Kung masigla kayo, no, masipag ka, no, masipag din sila. Kaya boss no, yung kung marami kang umorder, epekto rin yan sa grupo, dadami din ang order kasi naintindihan mo bakit ka umorder, sasabihin mo rin sa kanila, ganun din ang gagawin nila. O eto po, question. Kung gagayahin ka ng team mo, eto yung tanong. Ano yung eksaktong gusto mong gayahin nila sa'yo? Yung eksakto kung gagayahin kanila, nandito tayo sa negosyo, no? Kung gagayahin kanila na ngayon, ng eksakto, lalaki ba yung grupo mo? Ano sa tingin mo? Oh, yun, no? Talagang napapatango si Boss Ern, eh. Di ba? Kung gagayahin ka ng team mo, Coach Kyrie, ng eksakto, lalaki ba yung team mo? Oh, ganun siya. Yun yung leadership mirror, no? Of Coach Ralph, no? Coach Ralph from Cebu. Kung gagayahin ka ng team mo ng eksakto, lalaki ba team mo? O, comment kayo ha. Yun yung tanong mo sa sarili mo. Kung gagayahin ba ako ng team ko na eksakto, lalaki ba kami? Oh, di ba? Sabi ni Ralph, no? Ang honest naman ito ni Ralph. Hindi pa po. So, syempre, doon po yung leadership. So, kailangan magpakahusay tayo, no? Maging excited tayo, maging positive tayo, no? At hataw ng hataw. Diba? Hataw ng hataw kasi leadership mirror, eh. Hindi ko makalimutan, napasama kasi tayo by sa mga masisipag din, eh. Nakita mo? Yung mga gigil, hataw, no? Yung walang negative. Yun yung nasamahan namin. Kaya epekto din sa amin, ganun, eh. Kaya kami po, no, ni Vice, kaya ang ano namin, yung resiliency, nako, Vice, turo mo rin itong resiliency, na napakalaga nito sa ganitong negosyo, no? Lalaki po talaga kapag ka nagaya ng team natin, yung sipag mo, yung positibo ka, yung nakita mo, nakikita nila, no? Gagayahin ka, lalaki. Ayan, sabi ni Annalyn Gatdula, gagayahin namin si upline coach Romeo. Nako, kung nagka-coach siya, magka-coach ka rin, Arlene, di ba? O kung si Christopher, gayahin natin, mag 1M ka din, di ba? Paano ba yung gigil nila? Alam mo, madaling araw na, umahataw pa yung mga yan, di ba? O if I grow my team, I grow my business. Tama po yan. No? So, alam niyo po, sabi niya na wala po akong upline dito sa Cebu, Pastor Press. Yung upline ko po kayo at Lord, grabe naman, gayahin mo na kami, Ralph, no? Para gayahin ka rin ng mga magiging downlines mo dyan, di ba? Ayan, so, kailangan po may kinokopya ka rin masipag si upline RJ natin, di ba? Si Vice. Ang sipag-sipag din. Kung anong ginagawa niya, kopyahin mo. Ayan. So, personal leadership assessment lang. Mag-assess lang tayo, para lang yung gabi. Tapos, sulat mo, Vice, ano mo lang para makita nila paano mag-assess. No? Personal leadership assessment. Ayan. Slide 8. I-rate mo yung sarili mo, Pwedeng hindi mo na i-comment dyan. I-rate mo lang yung sarili mo. Para naman sa iyo na to. No? Ayan. So, rate yourself. Ayan. So, pwede niyong picturean, no? Ayan. Pwede niyong picturean yan para i-rate yung sarili ninyo. Ayan.
So, lagay ko po ito ha, no? Spiritual life kasi po ang buhay po natin ay hindi lang puro physical, no? Kailangan po maging balance rin. No, spiritual life mo, nagdarasal ba ako araw-araw? Ayan, lagay mo lang yung pinakamahina, number 1, yung pinakamalakas, number 10. No po, no? Kung nagdarasal ka araw-araw, lagay mo 10, no? Ayan. No, kung hindi gaano, ikaw nang bahala kung pang ilang number yan, no? Pababa, ayan. So, number 2, yan po, no? Discipline, no? Ginagawa ko ba ang dapat kong gawin kahit wala akong gana? Ang discipline kasi kaya niyang i-beat yung motivated na tao. Yung motivation kasi nawawala, pero ang discipline hindi po siya nawawala kasi kahit nawala ka ng gana, hahataw ka pa rin kasi disiplinado ka. Kahit na pagod ka na, mag-show up ka pa rin. Kahit na anumang nararamdaman mo na talagang pumipigil sa'yo dahil disiplinado ka, no? Talagang hahataw at hahataw ka pa rin dahil alam mo, disiplinado ka para sa pangarap mo. Okay, assess mo lang yung sarili mo doon. Pag hindi pa, alam mo kung sa anong gagawin, no? So, eto po. Ang tunay na leader ay hindi perpekto, pero araw-araw niyang pinipiling maging mas mahusay. Tandaan niyo po yan. No? So, integrity, i-rate natin, assess natin. Pareho ba yung salita ko sa gawa ko? Halimbawa, ako nagsasalita ako sa inyong ganito. Ginagawa ko ba talaga to sa sarili ko? Nagdarasal ba ako? Dinidisiplina ko ba yung sarili ko? Ginagawa ko ba yung trabaho ko? Parang ganun, no? Yun yung integrity. Yung sinasabi ko ba, ginagawa ko. Ayan. So, kumakausap ba ako ng tao? Nagte-training ba ako? Ako din ba uma-attend ng training? So, ganun siya. So, time management. Nagagamit ko ba ng maayos yung oras ko? And so tingnan mo baka mamaya nawi-waste lang yung time natin, no? Kailangan na-i-invest natin siya yung nag-grow tayo, no? Na lumalago ka ba? Nag-excel ka ba sa ginagawa mo, no? So yun yung paraan ng paggamit ng oras, no? Yung binibigay mo ba yung tamang oras para sa family, para sa negosyo mo, no? O kung ano pa yung kailangan magkaroon ka ng self-improvement. Ayan, so last, no? Yung consistency. Ginagawa ko ba ang negosyo everyday? Rate mo yung sarili mo. Kung 10, it means everyday mo ginagawa yung business. Kung hindi, no, ilan lang yung rate mo. Ayan. So thank you po, no? So tapos na yung ating training, simple lang pero again, tandaan niyo po, marami gustong maging successful. Tandaan nyo. Lahat po dito gusto maging successful, tama ba? Tama, kayo comment number 8 kung gusto maging successful. Comment number 8. Ayan. Sa mga gusto maging successful, no? Pero alam niyo po ba, no, ang Diyos po ay mas interesado sa pagkatao natin kaysa posesyon. No? Kaya po, alam niyo po, bago binibigay ni Lord yung promotion, hinuhubog niya yung character. No? Yung character hinuhubog. No, pag ready na ito, no, doon pumapasok. Character po napakahalaga rin po niyan talaga, no. Success without character po, it leads to destruction. Marami, no, yumaman dahil kulang yung karakter niya. Medyo may kabiguan din sa ibang part ng buhay. May pera pero wasak naman. Nakuha niyo po ba 'yan? No, so napakahalaga na maintindihan niyo po ito. Ayan, so again, sa mga kasama po natin dito, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na po, no, kung ano yung ginagawa mo ngayon, no? Kung ano yung pinag-aabalahan mo, binibigyan mo ng malaking oras, no? Yun yung magiging destiny natin. Yun yung magiging bukas mo. So, sa simpleng salita, no, may pangarap ka, may gusto kang maabot sa buhay, no, ganun lang, timbangin mo lang, ano ba yung binibigyan ko ng malaking oras. Yung tinuturo natin ngayon, hindi lang ito pera-pera, self-development kailangan din, di ba? Hindi yung pera, baliw. Yes, okay na baliw tayo, gusto kong yumaman, gusto kong masenso, pero papahalagaan mo rin na hindi lang excitement ang kailangan. Disiplinahin natin yung sarili natin na makita natin na gusto niyang puntahan, no? Tinuturuan natin yung sarili natin na kailangan matuto ako, kailangan gumaling ako, kailangan humusay ako, kailangan makontrol ko yung sarili ko na hindi ako tinatamad, disiplinahin ko yung sarili ko. Okay? Na? Tama, sabi ni Ramel, no? Ayan, alam niyo po,
ulitin lang natin tong part na to ha. Hindi ka makakapagturo ng leadership, no? Kung hindi mo kayang pangunahan yung sarili mong, touch lang natin to, emotion. Yung emotion natin, no, pag ma-emotion ka, laging sinasabi to ni Vice, pag ma-emotion ka, walang komisyon, no? Yan, kailangan action, no? So, kailangan mahawakan mo yung emotions mo, no? Isa pa po, kailangan hawakan mo yung oras mo. Isa sa tinuro po sa amin, nung ako po namulat sa network, is the one of the best, no, commodity na meron tayo, na talagang commodity natin is yung oras natin, no? Wag nating ibenta or aksayahin yung oras natin na yun talaga yung kailangan natin pagdating po sa tagumpay, no? Pagdating po sa gusto mong success sa buhay. Okay po? So dapat kaya mong hawakan yon. So kung hindi ka pa okay doon, no, gawa ka po ng ng planning mo talaga na ito yung oras ko gagamitin ko. Gusto kasing maging successful. Kung sa isang oras ito pa lang yung nagagawa ko, what if lagyan ko pa ng oras to? 'Di ba? Narap, no? So ganun, napakalaga nun. Ito po, wag ma-open pero reality lang. Nung nakita mo yung negosyo, nakita mong aasenso ka, nakita mong yayaman ka, ilang oras yung binibigay mo? Ilang oras yung binibigay mo? Nakita mo dito kayayaman, dito makuha pangarap mo, ilang oras yung binibigay mo? Baka mamaya 30 minutes lang, di ba? Nakaset lang, may meeting ako ngayon, no, 30 minutes lang, tapos in a day, wala na, boss earn. No, kinabukasan, wala na, next week na daw uli. Diba? Paano sabihin yayaman ka? Medyo mahirap ata yun, no? Yung hindi nag-aakma, yung gusto mong yumaman, pero yung oras na binibigay mo, kulang. Nakuha niyo po ba? No, so, mahalaga po yun, ha? So, you can only reproduce, no, who you are, not what you know. No? So, ano ibig sabihin nun? Hindi yung attend lang tayong training pero hindi natin ina-apply na nagiging natin, no, yung ito ka na. No? Halimbawa, sinasabi lang natin pero hindi mo pala kayang gawin, no? Boss earn, no? Hindi mo yun marireproduce kasi hindi mo nagagawa. Parang si BP natin, wag na tayong lumayo. Si BP yung sinasabi natin, no, na-reproduce natin, no? Dating nagpe-present din ako, no, nag-duplicate, no, tapos lalo pang na-improve. Nakuha niyo po ba 'yan? So alam niyo po, mahalagang ilagay natin sa puso natin yung business natin, no po, no, napakaganda na. Pero kailangan po ng leadership. No? Kailangan pangunahan mo na yung sarili mo, no? Hangga't maaari kausapin mo rin yung sarili mo, no? Pero huwag ka lang makikita ng ibang tao. Okay? No? Na Pastor Marv, no? Pagkausap mo sarili mo, huwag papakita sa ibang tao, ha? No? Yung alam mo yun, yung sinasabihan mo sarili mo, maging masipag ka, no? Kasi walang ibang gagawa niyan, eh. 'Di ba? So disiplinahin natin. Sa madaling salita, disiplinahin natin sarili natin. Okay? So, yan muna po sa gabi pong ito, no? Puntahan natin, Partner Vice, balik lang tayo doon sa ano natin. Yan, sa mga promotions natin at sa ilalabas nating, Pastor Marv, tapos na yung proposal mo nito. Yan, no? Ayan yung ating mga event, no? Bukas, sama-sama po tayo, magkita-kita po tayo sa Quezon City, no? You can invite your friends, loved ones, no? Mga gusto mong tulungan. Again, gusto ko pong balikan na tingnan niyo pong maigi, no? Kung hindi mo pa totally nakikita, i-review mo, no? Sa halagang ganito lamang, pwedeng mabago ang buhay natin. Pwedeng maabot mo yung mga pangarap natin. Before presenting, madalas kausap ko lang sarili ko para mas prepared madalas. So, thank you, ha. Ayan, niisip ko kung ano itsura ko sa mga taong kakausapin ko. Ayan, no? No, pag nakita mo ng pogi, no, okay na yun. Hindi, ano lang, no? Ang kailangan talaga ikaw pa lang, no? Excited ka na, motivated ka, no? Ganun po tayo. At sabihin mo ng may katotohanan yung ating presentation. Okay? So, yan po yung mga ating event, no? Sa Yan, Mindanao. Davao, Pastor, oh. Yan. Sabog, Sa Mindanao. Mindanao, Partner Vice, no? Promote na natin yan, no? 3 event to na pwede nyong, kung may mga kakilala kayo doon, pwede nyong papuntahan, no? 4, Pastor. Oo. 4 na event. Main event yung Davao City. Okay. No? 4 na event.
Ayan ha, ah, pwede nyo pong papuntahin pero pag nagpapunta po kayo, samahan nyo kahit sa video, no? Ganun po, wag lang yung pinapunta nyo lang, no? Gabayan nyo sila, no? Pakilala nyo kung sino yung nandun, no? Napakalaga po nun. Malaking bagay na nakita nila yung presentation, no? At kung sakali, no? Pagkatapos, alalayan nyo rin pagkatapos ng presentation, napakalaga po nun. Ayan. So, Partner Bryce, mag-promote lang tayo. Gusto kong malaman nila yung mga promo natin ngayon eh. No? Marky, may promo tayo ha. No, yung ating mga pick-up hub, no? Napakagandang promo yan. No, kasi June, ano na ngayon? June 1. No, bukas June 2. Starting June 1, meron po tayong promo. Ayan. So, we have promo sa mga gusto po ng local travel at ng international travel po natin. No po, no, naglabas po tayo ng napakagandang promo. Okay? No? And, nandyan ba, Partner Bryce? Hindi pa. Okay. Sige, bukas na lang. Bukas na natin ilalagay. Pero bigyan ko na kayo ng idea. We're going to have a local travel. No po, no? Madali lang yung local travel. Para bago po tayo nakuha nyo na. That is June to July 30. No? June 1 to July 30. No? 2 pick-up hub lang yung local travel natin. Grabe, no? 2 pick-up hub lang yung local travel natin. 99,998. Oo, 99,998, no? Boss Earn, no? 2 pick-up hub ng Jong, 2 pick-up hub lang. No, may local travel ka na. Travel. Hello? Pwede ako dyan. Ayun, no. Sino yun? Dito, Boss Lito? Boss Lito, ingat sa pagdadrive, ha? Ano to? Local travel trip to Divisoria. Malapit na ako sa Ilagan. Ilagan na. No? Ano na to? Norte na to. Si Boss Lito natin. God bless you. No? Boss Lito. And ulitin ko lang, hindi po Divisoria ito. No? Ito po ay local travel. No? Pinagpipilian na lang natin yung Boracay ba to o Palawan. No po, no? Pero sabi ng karamihan, maganda daw Boracay pa rin eh. No? Para may una kang local travel ng Elevate 12, di ba? Ang dali lang eh. 2 lang na pick-up hub, no, from June 1 to July 30. No, alam nyo, kahit hindi na sana namin lagyan ng local travel, pero we want you to experience para meron kang na-achieve na masabi mo, uy, nakapag-local travel na ako ng libre. Di ba? Okay ba yan? Sabi ni Jem and Marie, Boracay na lang tayo. Di ba? Boracay tayo guys, di ba? So, isa po yun, no? Sa mga kasama natin, meron tayong nilabas din. At alam ko, sinabi na to ni Vice dati, makalima kang ganong pick-up hub, pwede ka nang makasama sa international travel natin sa Singapore. Okay? Singapore yung international travel natin. Wala na pong maraming mechanics, yun lang, no? Para magkaroon ka po ng international travel. Meron din po tayong inilabas, no po, no? Kasi dumadami na ang pick-up hub. May mga nagtatanong, pwede po ba sa dami kasi ng pick-up hub, pwede po ba may hahawak pa nung area na yon? Boss Ern, no? Pwede po ba yung lahat sample at saan ba si Boss Ern? Cavite. Pwede kasi tayo, naglabas tayo ng City Hub. Ayan. So, i-post natin na. Exclusivity na to, Pastor. Exclusivity. Alam, no? Ito ay exclusivity. Pinapagawa namin ngayon sa system natin sa version 2 na lahat ng pick-up hub handler ng sa kanya bibili. Nakatag mismo sa kanya. Ano po yun, Pres? 2 pick-up hub lang as in direct downline o kahit hindi direct. Ay, dapat direct mo, J. Lopez. Matatalo ang company yan. Paano lahat na lang aakyat, di ba? So, ibig sabihin direct mo. Ayan. Pres, pag mechanics po kayo sa Israel, yun ang pangarap ko pumunta. Si Berilio. Pwede yan, Berilio, no? Wala namang problema dyan. Unahin niya muna pa Singapore bago Israel. May malapit muna, di ba? Ayan. Ayan, si partner Berilio natin. So, 1 million pesos po, no po, no? Ayan, Mindanao po. Davao City lang. Meron na mag-city hub sa Mindanao. Ano po ito ha? Per city po ito. Lahat na magiging pick-up hub sa city, no? Or municipality, no? Ayan.
papasok na po sa kanya. Sa kanya na bibili, sa kanya na kukuha, at si City Hub na lang po ang bibili sa opisina. Hindi na po didirekta yung mga pick-up hub sa opisina, kundi sa kanya na po bibili. Anong requirements dyan, Pastor Rick? Anong Ito requirements? ang requirements ha. Ang requirements po nito, siya po ay maglalagay ng office, no, ng physical office store. Yan po ang requirements yan. Dapat po yan ay 2.5 pero ginawa lang natin ng 1 million para makapagtayo siya ng opisina niya. Okay? Para makapagpatayo po siya ng kanyang physical store. So, eto po mga partners, makakatulong po ito sa mga team po ninyo kung malalayo kayo. Maghanap kayo ng pwedeng mag-City Hub. No? Then doon na bibili yung mga grupo, no, may store po 'yun, tapos may seminar room, no. Kung gusto po ninyo ito at interesado kayo, pwede niyo kausapin si Pastor Marvin, no, kami po sa ating kung ano yung laman nito, kung paano yung gagawin, ano ba yung requirements, pati yung office, paano ba i-design yan kasi meron po tayong requirement na design ng office para maganda naman, di ba? So yan po, no? Kaya ang hahanapin po ninyo dito yung capable din. Kasi malaking stock yan, sa kanya kukuha. Ito, bigyan ko na kayong idea. Sa silver po, ang kita po nila, less 100 pesos sila. O, di ba? Para kang nagtayo din ng Elevate Well mismo. No, may 100 ka per silver package. Ang tindi. Sa lahat ng bibili, no? No, sa lahat ng bibili. Pag pick up ang bibili, ang discount ng pick up 10 pesos lang eh. So may 90 pa rin siya, Pastor Marky. May 90 pa rin Marky. Baka si no? Sino ba 'yun, yung Angeles mo? 'Di ba? Baka eto na, 'di ba? Kasi may mga tayo, may mga lugar na may kakayanan, no? Diyan sa Davao, meron din diyan, 'di ba? May mga kausap tayo. Ayan, partner Lani, no? Sa Jensen, I think yun sa Jensen yung merong City Hub natin. Ewan ko kung sa Ayan, ibang. Pastor, di ba nag-request kasi yung Jensen yan eh. Ay, bago. Kasi alam mo bakit? Totoo naman, no? Kung gusto mong lumaki yung team mo, no? Ang hiningi kasi nila, meron po ba tayong mas mataas sa pick-up hub? So, yan siya, no? Yang City Hub. So, ayan, sabi ni Coach Lani, sila nag-request niyan, no? Pero ginawan pa rin natin, tinugunan natin para naman po lahat po no, maging masaya rin sa kumpanya. Si Jude, magkano daw finder's fee? Ayan na, no? Tanungin niyo na ang finder's fee. Ang finder's fee po niyan ay 50,000. Tapos 50,000 kasama ka pa magka-travel sa Singapore. Okay? Partner Lani, may 50,000 na may travel to Singapore pa. Yan Yan, para po may babahayan na. Tapos bawing-bawi, no? 1.2. Nilagay na po natin para may tubo ka agad yung maglalabas. Press as lang. Pick up hub po ba na dalawa ay 98,999 po ba pang local travel? Ron, no? Isang pick up hub is 99,900. Starting ngayon yun, June 1. Yan. So, starting June 1, kung may napasok ka kanina ng isa, may isa ka na. Isa na lang. Grabe, no? No? Meron pang incentive yan na cash, May incentive din nga po palang cash tong 1 million. Yung sa 1 million, partner buys 50,000. 50,000 ang incentive niyan, Jude Marie Madria, no? Yan, panalo talaga. Okay? So, tulungan nyo yung bawat team nyo sa bawat area. Pag nakapag-close kasi kayo nito, magkakaroon po doon ng opisina, may babahayan na yung grupo po ninyo. No, kaya pagtulong-tulungan ng team po ninyo. Sayang iba natin wala, no, pero i-cascade po natin ito sa mga team po ninyo. Baka mamaya kasi yung iba may mga kakilala talagang gusto, no, gustong magnegosyo. Kasi ang pagninegosyo po, pag walang bibili sa'yo, mahirap. Ang City Hub kasi, meron na po tayong binibuild na system, meron na tayong binibuild na distributors, no, may binibuild tayong pick-up hub, lahat ang gagawin na lang ng City Hub, no, tatanggap ng mga orders. May promotions na siya, may marketing arm na siya, 'di ba? Ang dami na nang gagawa ng negosyo niya, bibili na lang sa kanya. Ayan, lagyan na natin lahat ng City Hub. Yan, si Griffin Empire. Yan na, 'di ba? Lagyan na natin ng City Hub lahat. Ilan ba ang city? Lagyan natin 'yan, no? Yan ang pangarap natin kasi po para lahat ng magiging grupo nyo by area, buhay na buhay. Pastor, may question. If may papasok po ako ng 2 PUH, may local po ako.
if madagdagan ko po ng 3, meaning po ba consider, wag mong gamitin yung dalawa, no? Oo. Ayan, Sa baka Singapore maging 5. Okay? So, kung nagamit mo yung dalawa, pang local na ako, no? Ayan. So, ilak natin dun sa local, pang local yun. Mag-a-add ka ngayon uli ng 5 para kung gusto mo ng international. No, Coach Lani, no? Pakisabi sa mga team natin. Meaning po ba, consider po siya sa total of 5, kasama na po sa Singapore, or 5 pa din po? Ayan, 5 pa din. Dalawa sa local, tapos back to 0 ka kung kinuha mo yun sa local, plus 5 pa rin. Okay? Ayan. Ano po account ni City Hub Platinum. Resto? Ang account ni City Hub, meron po kasi diyang nakalagay na 1 platinum. Gagamitin niya po yan personal. No? Yan. Ang ano po, ito po tandaan po ninyo, ang mga hub po natin, kung ano yung personal account niya, pang-personal niya pong discount yon. No? Ang mga hub, meron po silang special discount from the company. No? May special discount sila. Iba pa po yung personal discount. Kahit po mga PUH lang, pwede po silang maging platinum kung bibili sila ng platinum. Pero dito, nilagay na natin para hindi na siya maglabas. Mismo ha, tingnan mo, Boss Earn, naglabas siya ng 1M, nandun na rin yung pang platinum niya. Hindi na natin, mag-platinum ka muna para maging pick up hub ka, maging city hub ka. Hindi na. No? No, nilagay na natin doon para less na rin sa binayaran niya. No, personal account niya na yung platinum. So, eto po. Kung may 50,000 na cash incentive, pag in-encode pa yung platinum account niya, kung ikaw ang sponsor nun, meron kang additional 70,000. So, ang total na naging kita mo is 120,000. 50,000 sa cash incentive plus 70,000 sa platinum. May gold pa yan plus 5,000. So, magkano na? 125,000. Di ba? Tapos, meron ka pang Singapore travel. Di ba? Pastor, may tanong sila ni. Yes. Per city lang yan, per city. Question din po. Sa City Hub po ba, by district, ano po? City talaga to. Pang syudad. Yan. Hindi ito kagaya ng mga city stockies na ginagawa ng iba. Sa isang city, ang daming city stockies. Yan. Ito talagang iaano natin. Isang city lang, isa lang. Ayan. Opo kasi sample QC po. Malaki po kasi. Ayan. So, ang QC, paano ba yan ginagawa, Pastor Marv? Pero Pastor, kapag nagka-office na tayo dun sa Manila, no? Hindi, Hindi Vice. Ganito kasi yon, no? Kagaya sample, no? Ang gagawin kasi natin, no? Ayan. Wait lang, Okay. Sige. Di bali, explain ko na lang yan, Vice. Pagdating sa ganyan. Yan, malaki ang QC. Wait na lang nila siguro press yung yung mechanics. Yung mechanics about it. Basta per city yan, per city. Okay na tayo dyan. Yan. No? Para, ngayon ang gawin na natin, no? Planning ka na ngayong gabi. No? Planning ka na ngayong gabi yung mga gagawin mo bukas. Huwag mong tulugan muna na wala kang plano para sa kinabukasan. Diba? Lagi pong nagpaplano, no? Sino yung mga kakausapin mo, no? Guide lang natin muna uli bago tayo mag-iwalay. Meron ka na bang prospect for tomorrow? May sinet ka bang kakausapin para latagan ng negosyo natin? So ito po ay mga kailangan mong gawin para maging successful ka. No, meron ka na bang, kung hindi ka pa marunong, meron ka bang sinet na mga tao na invite mo para bukas lalatagan ni Upline? Kung malapit ka po sa Quezon City, meron ka na bang sinet na i-invitein mo sa Quezon City? Ayan. May, ano yan? May, Vice, may sinasabi ka? Ayan. So, yun lang po paalala natin. So, napakahalaga may prospect ka lagi at may sineset ka laging invite para sa upline mo na may sharean sila. No, kung gusto mong gumaganda yung negosyo mo, nabibuild ka, kailangan po ng activity every day. Okay? So, 1 per city, 1 per town din po ba? Yes po. No? Pastor Marv, tama, no? Sa geo natin, no? Ang city is one like town or municipality. Tama, no? Yan. Okay. Tama po yan.
So, tingnan natin yung mga malalakyan, like yung mga ganyan na 6 districts, no? Pag-uusapan po natin yan. Okay? Partner Vice, balik ko na sa'yo.